Upang makatulong sa magulang ay nagpa siyang mag-apply si Shane bilang katulong sa isang mansyon di kalayuan sa kanilang lugar. Uwian siya ngunit may pagkakataon na kinakailangan niyang mag-overtime at manatili sa mansyon para sa amo niyang masyadong halimaw. Ruthless billionaire na gwapo sana pero parang palaging may regla. Paano nga ba matatagalin ni Sheena ang binatang si Alvin? At paano kung bigla itong lumambot sa kanya? Ako si Sheena, ang bagong maid. Ngiti kong saad sa ginang na nagbukas ng gate. Nakapagpasa na ako ng resume at birth certificate bilang information. Mukhang maselan talaga ang magiging amo ko kaya double check sa katauhan ko, daig pa ang investigador. Bumalik na lang ako ngayon upang mag-start at maipakilala sa iba ko pang mga magiging kasama. Sa laki ng mansyon, hindi talaga pwedeng mag-isa lang ang katulong. Ngumiti naman siya pabalik sa akin at inaya akong tumuloy. Napanganga ako sa ganda ng mansyon. Sobrang ganda, kumikinang, animoy, talagang nilinisan ng maayos. Akin na yung dala mo. Saad ng ginang. Huwag na po, mabigat, baka hindi nyo kaya. Ngiti kong saad, tumango naman siya. Napakabait mo namang bata. Pagpalain ka ng Panginoon, iha. Saad niya na ikinangiti ko. Tumigil kami sa paglalakad, tsaka naman lumabas ang 6 na babae. Napadako ang tingin ko sa babaeng panghuling lumabas. Taas kilay itong nakatingin sa akin. Sino siya, manang? Mataray nitong tanong habang nakatitig pa rin sa akin. Zamira, siya si Sheena ang pumalit kay Esmeralda. Sagot ng gina. Okay. Sagot nitong babae na Zamira ang pangalan pero parang masama pa ang loob. Ipapakilala ko ang magiging mga kasamahan mo. Saad ni Manang, tumango naman ako. Ako si Nieza. Tawagin mo na lang akong Manang Nieza o Manang na lang. Panimula nito. Siya si Zamira. Nakaturong saad niya sa babaeng mataray. Eto naman si Delisma. Saad naman ni Manang at tinuro yung Delisma. Ngumiti ako at ganoon din ang ginawa niya sa akin. Siya naman si Joyce. Iyon naman si Nika. Siya naman si Maria. Eto naman si Heva. Tango at ngiti ang ginawad ko sa kanila. Halika, ihahatid kita sa magiging silid mo. Saad ni Manang Niesa, tumango naman ako at sumunod sa kanyang likod. Nandito na ako sa aking silid. Maganda at malawak ang kwarto ko. May banyo at may malaking cabinet dito. Napabaling ang aking tingin sa maliit na mesa nang tumunog ang aking phone. Hello? Tanong ko sa kabilang linya, unknown number. How are you? Tanong nito. Napatigil ako nang marinig ang boses nito. Ayos pa rin naman. Sagot ko. Rinig ko ang mahinang tawa nito. Really? Tumawa pa ito. Masaya yata. Bakit ka ba tumawag pa? Wala na tayo. Tapos na akong maging tanga sa'yo, Diego. Kaya bakit tawag ka pa rin ng tawag? Tanong ko na ikinatigil nito sa pagtawa. Namiss lang kita. Sagot niya na ikinairit ako. Kung mang-aasar ka lang naman, matulog ka na lang at mag-move on gaya ko. Saad ko at binaba ang tawag. Napahiga ako sa kama sa katumingin sa kesame. Napabuntong hininga ako bago pumikit. Inalala ko ang masakit na kaganapan sa buhay ko bago ako nagpa siyang magtrabaho na ulit. Naghiwalay kami ni Diego dahil niloko niya ako at dahil sawa na akong tanga sa kanyang paulit-ulit. At last, nauntog na din ako. Napadilat ako nang maalala na may naiwan akong isang maleta sa sala kanina. Agad akong bumangon at lumabas. Nagtungo ako sa sala at doon nakita ang isang maleta. Kinuha ko ito at hahakbang na sana nang may nagsalita sa likod ko. Who are you? Tanong ng nasa likod ko. Napakalamig na kanyang boses na nakapagpangilabot sa buong pagkatao ko. Agad akong humarap sa nagsalita. Napaatras ako nang magtama ang ilong namin. Sobrang lapit na pala niya sa likod ko. Hindi ko man lang namalaya na sumulpot siya. Hanggang kilay lang ako nito dahil sobrang tangkad din niya habang ang mga mata niya ay walang buhay. I'm asking who are you? Pag-uulit na tanong nito, ang lamig ng boses niya. Magnanakaw ka ba? Tell me what you want, tapos makakaalis ka na. Ako magnanakaw? Nakakainsulto man pero pinigilan ko ang sarili kong magalit. Amo ko yata ang lalaking ito kaya bawal akong magalit. Ako si Sheena, ang bagong maid. Sagot ko at mahigpit na humawak sa maleta ko dahil kinakabahan ako sa kanya. Then,
Taas ang kilay niyang saan. Ang gwapo niya, maputi, matangos ang ilong. Mahaba ang buhok, may malaking katawan, kaso mukhang suplado. Ay hindi. Mali ako kasi mukha pala siyang halimaw magalit. Anong den? Tanong ko. Sinong nag-hired sa'yo kung maid ka talaga? Kung magnanakaw ka, humingi ka na lang. Just name your price. Sagot niya at umayos ng tayo. Pinasok nito ang magkabilang kamay sa bulsa ng pajama niya. Hindi ako Senyorito, nandyan pala kayo. Naputo lang sasabihin ko nang may nagsalita sa likod ko. Humarap ako roon. Si Manang Nyesa at yung Zamira lang pala. Manang, is it true? She's the new hired? Tanong nitong lalaki. Ah, oo, siya nga po. Sagot ni Mana. Who hired her? Tanong nito na kanina pa talaga naninigurado. I hired her. Sagot ng nasa likod ko. Agad akong humarap doon at tumambad sa akin ang babaeng napakaganda para magkasing edad lang sila ng ate ko. Galing yata to sa trabaho, naka-business suit siya. Kay fine. Sagot naman itong lalaking katabi ko. You're Sheena, right? Tanong ng babae. Dali-dali naman akong tumango. You may go to your room now. Dagdag niya. Agad naman akong ngumiti at dali-daling nagtungo sa aking sele, dala ang aking bagahe. Isang linggo na ako sa mansyon bilang katulong. Okay naman ang kasamahan ko liban kay Zamira na tinatarayan ako kahit parehas lang naman kaming katulong. Napapailing na lang ako sa irap niya. Si Alvin naman. Siya yung amo ko talaga sa bahay na to. Ang ginagawa ko ay maglinis sa room niya at bantayan siya sa hindi ko malaman na dahilan. Parang batang kailangan pang bantayan. Hindi nila pinag-uusapan pero palagay ko ay may tinatagong trauma si Sir Alvin. Bahala na, basta ako, pera lang ang gusto ko at gagawin ko lang kung ano ang trabaho ko. Sheena, bakit ka nakatulala? Napalingon ako sa likod ko nang may nagsalita. Nangunot ang noo ko kung sino ang tumambat sa akin. Di ba't day off mo ngayon? Agad kong tanong. Bumalik ang diwa ko mula sa malalim na pag-iisip. Frank? Sambit ko sa pangalan niya. Oo, si Kuya Frank nga. Si Frank ay hardinero sa mansyon at kaibigan ko na siya unang araw pa lang. Nandito ako sa likod ng mansyon sa maliit na kubo na walang bubong. Sira na kasi ang bubong at mukhang ayaw na itong ipatina. Pero pwede pa namang tambayan. Madalas ako dito pag bad trip ako. Bukas pa ang day off ko. Si Berto ang nag-day off ngayon. Sagot niya at umupo sa kabilang upuan sa gilid ko. Siya nga pala, bakit ka nandito tapos nakatulala ka pa? Tanong niya sa akin. Gusto ko lang magpahangin, tsaka wala naman akong gagawin dun sa loob. Sagot ko na ikinatango niya. May jowa ka na ba, Sheena? Tanong nito na ikinakunot ng aking noo. Bakit niya naman naitanong? Naunta lang pagsagot ko. Kanina pa kita hinahanap, Sheena. Nandito ka lang pala kasama ang hardinero. Sabay kaming napalingon ni Frank sa likod namin at doon ko nakita si Alvin na nakapamulusang nakatayo. Magandang hapon, Sir Alvin. Saad ni Frank. Go back to your work. Cold na utos ni Alvin. Kaya nga agad naman akong tumayo tsaka si Frank. Except to you, Sheena. Kinilabutan ako nang sabihin niya nang madiin ang pangalan ko. At nang mawala sa paningin namin si Frank ay hinapit ni Alvin ang bewang ko. Senyorito, magluluto na ako. Paalam ko at tatanggalin na sana ang braso nito sa bewang ko nang nilapit nito ang mukha niya sa akin. Why are you ignoring me? Tanong niya at diretso lamang ang tingin sa mata ko. Naduduling ako sa titig nitong nakakahipnotismo. Sir Alvin. Sambit ko at bahagyang lumayo sa kanya. Why are you acting like this? Tanong pa niya. Why you suddenly became like this? Tanong pa nito at nagulat ako nang may namumuong luha sa mata nito. Sunod-sunod ang mga tanong niya. Parang lahat gusto na lang akong iwan. Malungkot pang sabi niya. Sir, hindi sa ganun. May mga trabaho lang po akong ginagawa. At di rin naman po maaaring makipagbabaran ako ng pakikipagkwentuhan sa inyo kasi di rin naman po ninyo gustong. Naputol na ako sa pinapaliwanag ko. Wisit na buhay to. Kasi halimaw ako. Halimaw ang ugali ko. That's why you hated me. Sir, hindi po. Then why? Natataranta ako dahil sumisigaw na si Sir Alvin at nanginginig ang kamay niya habang lumuluha. Sorry.
Inaatake kasi ako ng breakdown ko at anxiety. Hindi ko naman sinasadyang Hindi ko na pinatapos si Sir Alvin sa paliwanag nito at niyakap na lamang siya bilang comfort na rin upang mapakalma siya. Sabi po ni Mama, kapag may sakit kang nararamdaman o kinikimkim, kailangan mo lang iiyak at ilabas yung lahat. O mas maganda kung isisigaw mo sa isang lugar o ikukwento sa taong pinagkakatiwalaan mo. Pero wala ako noon. Patay na siya, iniwanan niya ako. Mariin ako napapikit habang nadadamay sa lungkot ni Alvin. Parehas pala tayo, pero sa akin din namatay. Niloko ako at pinagpalit kasi sawa na siya. Dapat ang mga ganong tao namamatay no? Pag-o-open ko kay Alvin para naman isipin niyang hindi siya nag-iisa. Ilang sandali pa ay kumalma na siya. Nagulat na nga lang ako kasi bigla siyang kumala sa yakap at bumalik sa walang reaksyon ang mukha niya. Bilis magbago ng mood pero naiintindihan ko na kung bakit. Don't touch me. Madiing wika niya bago ako tinulak na ikinagulat ko. You don't know me. At wala kang alam sa pinagdaraanan ko para masabi mo ang mga yun. Napaawang na lang ang labi ko. Napabuntong hininga na lang ako bago bumalik na sa loob upang magsimulang maglinis sa kwarto naman niya. Buti wala pa siya. Mukhang may ibang pinuntahan pagkatapos akong sungitan. Umuwi akong maaga para hindi ako mahirapang sumakay sa bus. Commute lang naman ako pero okay lang kasi di naman kalayuan. Kanina pala kinuwento ko kay Manang ang nangyari at doon ako nagulat sa mga sinabi niya. Sa akin pa lang daw niya iyon sinabi kaya bawal akong maging madaldal. Namatay pala dahil sa car accident ang fiancé ni Alvin. Mas malala pa daw to dati dahil sa pagkawala ni Lizelle. Ngayon naging masungit at ruthless na ito. Kaya nga nag-resign ang isang katulong nila dahil nasaktan ito ni Alvin. Mas natakot tuloy ako at nagdadalawang isip kung lalapitan ko pa ba siya. Malamang oo, amo ko yun. Di pwede mag-inarte, wala akong magagawa kundi makisama pa rin. Kinabukasan ay inagahan ko na lamang. Pumasok akong tahimik at walang kinakausap dahil ayokong dumaldal. Trabaho lang muna ako ngayon at pagkatapos ay bantay-bantay na lang kay Alvin. Natatakot na kasi ang pamilya nito at ang ate nito. Upang malaman ang ginagawa ni Alvin ay nagtungo ako sa kwarto niya at kumatok. Ngunit walang sumasagot kaya naman kinakabahan na ako. Nakalimang katok na ako ay wala pa rin kaya naman natataranta akong kinuha ang duplicate ng susi pero wala muna akong sinabihan dahil baka OA lang talaga ako. Sir Al? Napatalikod ako at tinakpan ng mata ko nang makitang nakatopless siya at mukhang kalalabas lang ng banyo. What are you doing? Malamig nitong sagot. Kala ko, dedo ka na sir. Baka kasi nagpakamatay ka na eh. Kapag ginawa mo yun, ako ang patay sa pamilya mo. Paliwanag ko. Wala ko nakita sir, promise. Nag-thumbs up pa ako. Cross my heart, hope to die. Slight lang nakita ko sir. Napaawang ang labi ko nang biglang may kumapit sa balikat ko at iharap ako sa kanya. Sir naman, bata pa ako. Sorry na nga eh. Kinakabahan kong pakiusap. Walang sorry sa akin. Seryosong sagot ni Alvin bago ako inihiga. Taste my punishment. Oo? Naramdaman ko na lang na inihiga niya ako sa kama at inibabawan. Ready ka na, Sheena? Bata pa po ako. Pigil ko. How old are you? Tanong tuloy bigla ni Alvin. 27 po. Sagot ko habang pikit pa rin. Natigilan na lang ako nang marinig na humahalakhak si Alvin. For the first time, ngayon lang siya tumawa. Bakit pati ako masaya? Lakas ng tibok nitong puso ko o baka dahil lang sa sobrang kaba ko. Dahil sa nangyari, 1 linggo akong iwas sa kanya upang mawala ang ilang ko. Why you're acting like you don't know me, Sheena? Tanong nito nang masalubong ko siya. Ha? Anong pinagsasasabi niya? Umiwas lang naman ako kasi nahihiya ako. Ano po bang ibig niyong sabihin? Bitaw po. Pakiusap ko, sobrang higpit ng yakap niya, di ako makahinga. Matapos mo akong pasayahin, ganun na lang? Mukha ba akong clown? Napailing ako. Sheena, paasa ka. Mapait itong tumawa habang nakatitig sa akin. Nalilimutan ko yung sakit sa mga ginagawa mo, tapos iiwas ka? So, pain reliever naman ako ngayon. Diyos ko, ano ba talaga ako? Napabot ng hininga ako bago sumagot. Wala naman akong ginagawa.
Iyon na nga wala kang ginagawa pero sobrang apektado na ako bawat kilos o tingin mo. And the way you... Natigilan si Alvin at napamura. Ginayuma mo ba ako? Nanlaki ang mata ko at gusto sanang matawa. Sir, talagang palabiro ka din pala minsan? Pagka akong tumawa. I'm not joking. Seryosong sagot ni Alvin. I think I love you. Saad niya matapos kumalas sa yakap. Dahil itong lito ako ay iiwan ko na sana siya pero maagap si Alvin. Mabilis niyang hinuli ang pulsuhan ko at inilapit ako sa kanya bago ako hinagkan. Tanging kabuglang ng puso ko ang naririnig ko sa mga oras na ito. Bakit mo ko ginaganito? Napahawak ako sa aking dibdib. Nababaliw na ba ako? Bulong ko pa bago tumalikod. Malito, katulong mo lang dapat ako, Sir Alvin. Madiing wika ko bago tuluyang iniwan siya. Kinuwento ko kay Manang ang nangyari at kilig na kilig ito. Nakiusap ako na huwag siyang maingay dahil ayokong malaman ng iba ang nangyayari sa pagitan namin ni Alvin. Nakaka-move on na ang Alvin namin. Naluluha pa si Manang habang nasisiyahan. Ikaw nga yata ang sagot sa matagal na naming dalangin. Pakiusap, huwag mo siyang sasaktan dahil sawang-sawa na siyang maramdaman yun. Pakiusap ni Mana. Napabuntong hininga na lamang ako. Anong gagawin ko? Nahihirapang tanong ko sa aking sarili. Ano bang nararamdaman mo? Ito ang tanong ni Manang na nakapagpatigil sa akin. Ano nga ba ang nararamdaman ko? Pinipigilan ko nga lang ba kasi natatakot ako. Naguguluhan na ako lalo. Lumipas ang araw na paulit-ulit lang ang ginagawa ko. Papasok lang ako, kakain at uuwi sa bahay bago matutulog tapos gigising na walang dahilan ang pagbangon. Huwag mo naman akong iwasan, Sheena. Busy lang ako pero di naman ako umiiwas. Palusot ko bago ngumiti. Wala na sa akin yun. Move on. Ayaw. Napabuntong hininga ako. Ano nga bang gusto mo? Ikaw. Nakangising sagot niya na ikinahiya ko. Aga naman akong napayo ko, ngunit nagulat ako nang isubsob ako ni Alvin sa dibdib niya tapos hinaplos ang buhok ko. Sir, mamaya may makakita sa... Natigilan ako nang magsalita ito. I don't care, cause I love you. Umamin na ako ilang beses habang ikaw wala pa ring sagot. Alvin, kasi mayaman ka at ako mahirap lang. It doesn't matter. Napairap siya sa mga bodyguards na umalalay sa kanila. You're blushing, am I right, Nanunoksong tanong niya habang hinahaplos ang buhok ko. Hindi Utal kong sagot, tsaka inayos ang sarili at yumo ko. Ayokong tumingin sa kanya, baka lalo lang akong mamumula sa kahihiyan. Then, face me. Utos niya na ikinalaki ng mata ko. Dahan-dahan ako nag-angat ng tingin sa kanya. Isang nanunoksong ngisi ang tumambad sa akin. Si Sir Alvin, mauna na ako, may gagawin pala ako. Utal-utal na sagot ko bago akmang lalakad na nang hawakan nito ang bewang ko na ikinatigil ko. Lumapit siya sa akin, tsaka hinapit ang bewang ko at nilapit ang mukha niya sa akin. What will you do, Tanong niya. Magwawali sa... Where? Putol niya sa sasabihin ko. Sa kwarto niyo po. Ay hindi. Sa ano pala? Ay! Bigla akong napahiyaw nang buhatin niya ako pa bridal style. Okay, then, let's go to my room. Saad niya at nagsimulang maglakad patungo sa kanyang silid. Ano nang gagawin ko? Diyos ko, nakakahiya kung makikita kami ng iba na daig pa ang mag-asawa kung maglandian. Sa bagay ay siya lang naman ang lumalandi sa akin. Pero kahit na, di pa rin dapat ako magpatangay. Kahit pagwapo at matipuno ang katawan ni Alvin, hindi ko dapat siya patulan dahil baka ginagawa niya lang to para pagtripan ako. Ayokong masaktan at lalong-lalo na ayokong maging panakipbutas lang. Nang makapasok na sa kwarto ay agad niya akong binaba. After you clean my room, what will you do next? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya tsaka yumuko ulit. Magluluto po. Sagot ko. Then, after you cook? Tanong niya naman. Magwawali sa bakuran niyo. Muling sagot ko. After that? Tanong niya. Maglilinis ulit sa loob. Sagot ko. Then after that? Tanong niya naman na talagang ayaw akong tantanan. Bakit ang dami niyong tanong? Ngiwi kong tanong tsaka tumingin sa kanya. Lumingon siya sa akin tsaka nilapit ang mukha na ikinaatras ko. Why? Is it bad? Taas kilay niyang tanong pabalik sa akin habang ganoon pa rin ang posisyon namin.
Hindi naman, nagtataka lang ako. Sagot ko tsaka umatras at umayos ng tayo. I just want to make sure you're not hurt by what you're doing, and I just want to know what else you're going to do because I want you to come with me. Saad niya tsaka umayos ng tayo. Saan naman tayo pupunta? Tanong ko. Napatigil siya sa pag-iisip bago tumingin sa akin. Curious kasi ako kung saan niya ako dadalhin. Mamaya ay sa ibang planeta na pala tapos sunod lang ako ng sunod. Where no one will bother us. Sagot niya. Ha? Anong ibig niyong sabihin? Tayo lang dalawa sa lugar na yun? Tanong ko. Tanga din no? Siyempre, no one will bother us nga eh. Tapos, expected ko, may mga tao pang kasama. Napailing ako sa sarili kong iniisip bago nagseryoso. Yes, just you and me, no one else. Sagot niya. Matapos kong gawin ang mga sinabi kong gagawin ay bumaba na ako sa kusina upang magmerienda. Hinapon ako at nag-overtime ako today. Hindi ako uuwi, sinabi ko na din naman sa pamilya ko na bukas na ang uwi ko. Kasi nag-request si Manang at ang ate ni Alvin na dumito muna ako. Nakarating na rin sa magulang ni Alvin yung pagiging okay nito dahil sa akin. Hiyang-hiya talaga ako at kinakabahan. Uuwi daw ang mga ito at ang kinakatakot ko ay baka malait lang ako dahil isa lang akong hamak na katulong sa mansyon nila. Sino nga namang hindi magagalit? Katulong pa ang nagustuhan ni Alvin imbis na kapwa sana niya mataas ang pinag-aralan. Kinagabihan habang hinihintay ang walang paalam na si Alvin ay tumambay muna ako sa labas ng mansyon. Napaisip ako kung aaminin ko ba kay Alvin na oo. Parehas kami ng nararamdaman. Pero natatakot ako na baka panandalian lang to. Natatakot ako baka pag umamin ako ay doon na may maging problema tapos sa huli ako na naman yung maiwan. Mapait akong ngumiti. Minsan na akong naiwan, nakakadala na talaga. Tapos si Alvin may pinagdaraanan pa siya. What if ginagamit na lang akong panakip butas tapos di pa talaga siya nakaka-move on. Malamok dito. Napalingon ako kay Frank na bigla na lang sumulpot. Oo, pero okay lang. Hinihintay ko lang si Alvin bago ako magsarado ng mga... Sir Alvin pala. Bawi ko dahil baka isipin ni Frank na mayabang na ako. Lahat kami alam na mahal ka niya at sana kung gusto mo din siya, ay aminin mo na para naman di na ako umasa. Ngumiti ito. Frank. Okay lang naman, wala yun. Masaya ako para sa inyo. Magiging masaya ako kahit masakit. Napabuntong hininga si Frank. Pasok na ako sa loob, baka abutan pa niya tayo tapos magselos na naman. Mahihirapan ka pang manuyo, ultukin pa naman yun. Natatawang sabi pa nito bago tumayo. Tango na lang ang isinagot ko bago muling napabaling sa kawalan. Ngunit ilang sandali pa ay nakita kong pumasok ang sasakyan ni Alvin. Gabi ka na. Puna ako bago isinarado na ang gate. Next time magpaalam ka, di yung para akong... Bakit nga ba ako magagalit? Napairap ako bago binatukan ng mahina ang sarili ko. Basta, bahala ka. Next time, agahan mo na lang umuwi. Bawi ko sa mga sinabi ko. Sorry. Malambing niyang sambit. Water please. Pakiusap niya kaya agad ako nagtungo sa kusina upang ikuha siya ng tubig. Kakatapos lang nito maubos ang tubig na iniinom niya. Bakit? Tanong ko bago siya bumaling sa akin. What if I dictate you to kiss me? Tanong niya na ikinalon ako dahil tila ba nanunuyot ang lalamunan ko. Lasing ka po ba? Tanong ko bago inamoy ng bahagya ang hininga niya. Will you kiss me? Tanong pa niya imbis na sumagot at nilapit ang sarili sa akin. Teka lang, iba naman yan. Sagot ko kaya mahina naman siyang natawa. Napakunot ang noo ko bago napagtantong trip niya akong asarin. Just kidding. Tumigil ito sa pagtawa bago sumeryoso. I love you, Sheena. Bulong ni Alvin. May sinasabi ka. Kunwari ay hindi ko narinig ang sinabi niya. Umangat siya ng tingin at hinalikan ako sa labi. I said, I love you, Sheena. Pag-uulit niya bago ako niyakap. Inaanto ka na ba? Tanong ko at agad naman siyang tumango bago siniksik ang mukha sa liig ko. Pero di ka pa kumakain. Paalala ko. Umalis kasi siyang walang laman ang tiyan kaya siguro madali siyang nalasing. Napangiti naman siya bago tumingin sa akin tsaka ako hinalikan sa noo. Hinahayaan ko lang siya na gawin ang gusto niya dahil gusto ko si Alvin. Hindi ko palang alam kung paano ako aamin. O kung ito na ba ang oras. I'm not hungry. All I need right now is you.
I want your hug. Sagot niya bago binaon ulit ang mukha sa leeg ko. Ramdam ko ang mainit niyang hininga at panakanakay hinahalikan ng leeg ko na ikinakiliti ko naman. Sige na nga. Sambit ko na napangiti naman siya. Ang kamay ko hinihimas ang kanyang ulo kaya't mabilis itong nakatulog sa leeg ko. Inaya ko na siya sa silid upang makapagpahinga na ito. Tabihan mo ko. Nakikiusap niyang sambit. Tumango ako at tumabi. Sa susunod, huwag ka na lang maglalasing. Masama sa kalusugan kapag parang wala lang bukas kung uminom ka. Bilin ko. Opo, master. Sorry na. Baliw. Natatawang bulong ko. Baliw sa'yo. Banat naman ni Alvin na ikinakilig kong talaga. May tanong ako. Muli siyang naging seryoso. Hindi mo ba talaga ako gusto? Sobrang hirap ko ba talagang mahalin? Napamulat si Alvin at kita ko ang nagbabadyan niyang mga luha. Alvin, isang sagot lang naman Sheena eh. Pakiusap pa niya bago ngumiti. Ano man ang kalabasan, tatanggapin ko. Dagdag pa niya. Sorry kung inililihim ko, pero gusto kita. Mahal na rin kita, Alvin. Natatakot lang talaga akong baka gawin mo lang akong panakip butas. No. Napakunot ang noon niya. Hinding-hindi ko yun gagawin sa'yo, Sheena. Talaga? Paninigurado ko. Oo naman, mahal kita dahil mahal kita. At hindi dahil sa kailangan ko lang. Mapanindigan na sagot ni Alvin na ikinasaya ng puso ko. Matapos ang usapan namin ay nakatulog na pala kami sa piling ng isa't isa. Kinabukasan ay maaga akong gumising. Walang take advantage na ginawa si Alvin. Respetado niya ako. Ako yung tipo ng babae na gusto kong isuko lahat kapag kasal na kami. Hindi ko alam kung masyado akong makaluma pero iyon ang gusto ko at pinakikiusap ko. Lahat ay masaya sa mansyon pera kay Zamira na tinatarayan pa rin ako. Alam nilang okay na kami ni Alvin at pauwi na ngayon ang magulang nito. Pinangako naman ni Alvin na magiging maayos ang lahat. Maging ate ni Alvin ay masaya sa nabuo naming pagmamahalan. Kabadong-kabado ako, simple lang ang suot kong damit sa dinner. Parents na lang ni Alvin ang kulang. Sinundo ito ni Frank sa airport. Nandiyan na sila. Bulong ni Manang kaya naman agad kong inayos ang aking sarili at tumindi. Bumungad ang simple rin ng mga magulang ni Alvin. Saka agad silang nakatingin habang may ngiti sa labi. Nagulat na lang ako nang biglang lumapit sa akin ang ina ni Alvin at yakapin ako. Thank you so much. Ito ang unang salitang sinambit niya. Para saan po? Nahihiyang tanong ko. For taking care of my son and for making him happy again. Kasi sumusuko na sa buhay yan eh. Ngayon na lang ulit siya naging masaya since that day na nawala ang babaeng minahal din niya. Naluluhang bumaling ako kay Alvin. Mahal na mahal ko po siya tulad kung paano niya ako mahalin. Sambit ko habang lumuluha. Lumapit si Alvin sa akin at pinahid ang luha ko. I hate to see you crying. Bulong ni Alvin bago ako hinagkan sa forehead. Sweet, mapagmahal at mabait pala talaga si Alvin. Nadala lang siya sa emosyon niya noon kaya siya nasabihang ruthless. Matapos niya akong ipakilala sa mga magulang niya, ay magulang ko naman ang kinausap nila at dumiretso na sila sa pamamanhigan. Gulat na gulat sila mama sa nangyari, wala pa kasing isang buwan, ay ikakasal na ako at sa naging amo ko pa. Pinabilis ang magiging petsa ng kasal dahil na rin sa gusto namin ni Alvin. Isang buwan ang preparation sa kasal namin ngunit kahit ganun katagal ay hindi ko pinayagan na ibongga nila ang kasal namin. Nais kong simple lang ngunit sobrang saya naman ang lahat. Mabilis lang ang mga araw at ngayon ay kasal na namin. Ang araw na kinahihintay namin ni Alvin. Matapos ang seremonya ay nauwi pa rin kami sa matamis na palitan ng oo. I do, father. Sagot nito tsaka ngumiti sa akin. Ang bilis ng panahon. Sir ko lang siya noon at ngayon magiging asawa ko na siya. Yumi now, kiss your bride. Saad ng pare, agad-agad naman na itinaas ni Alvin ang aking belo tsaka hinalikan ako sa noo at ngumiti. Can I kiss you? Tanong niya na ikinatawa ko kasi nagpapaalam pa siya kahit kasal naman na kami. Oo naman. Sagot ko na ikinangiti niya. Agad ako nitong siniil ng halik at hinawakan ang aking bewang. Mabuhay ang bagong kasal. Rinig kong sigaw ng mga tao habang malakas ang palakpakan. Hoy! Sigaw ng ate ni Alvin. Tama na yan, mamaya naman. Nagtawanan ng lahat habang ako naman ay nahihiya.
Ngunit nasa tabi ko si Alvin upang sabihin okay lang at huwag akong mahiya. Napahawak ako sa balikat nito nang bigla niya akong buhatin. Mabigat ako. Bulong ko. Hinalikan lamang nito ako sa pisngi tsaka nagsimulang maglakad palabas. Huminto pa si Alvin bago tumingin sa mga magulang namin upang magpaala. Can't wait to taste you later, Sheena. Saad niya at hinapit ako sa bewang nang maibaba niya ako upang sumakay na sa kotse. Nasa bahay na kami. Bahay na niregalo lang din sa amin. Dito kami bubuo ng pamilya at magiging masaya. Agad kong hinila ang batok nito at mabilis na hinalikan. Ako na ang nag-first move dahil palagi na lamang siya. Asawa ko naman na si Alvin at may karapatan na siya. Napapikit naman ako ng mas diniin ito ang sarili sa akin. Natigilan kami nang si Alvin na mismo ang pumutol sa halik. Save your energy. Shower lang ako. Mamaya mapupuyat ka, Sheena. Napailing ako habang natatawa. Ipinapangako kong mamahalin kita hanggang sa aking huling hininga kasama ng mga magiging anak natin. Wala na akong mahihiling pa kundi ang masaya at buong pamilya kasama ang pinakamamahal kong asawa. Iyon lang sapat na pati ang simpleng buhay kasama si Alvin. Alam kong hindi dito natatapos ang lahat. May mga hamon pang darating, maging problema. Ngunit hindi ako nangangamba dahil alam ko makakaya naming lampasan iyon. Alvin, tawag ko dito ng akmang papasok na siya sa shower room. Lumingon naman siya sa akin at ngumiti. Why, wife? Tanong niya at hinawakan ng aking pisngi. Mahal na mahal kita. Saad ko na ikinalapad ng ngiti nito. I love you always and forever. Saad nito at hinalikan ng aking noo bago bumulong. Gusto mo sabay tayo mag-shower? Nakakalokong tanong ni Alvin. Tumango ako bago ngumiti. Let's go? Tumango naman ako tsaka hinawakan ang kamay niya at sabay na pumasok sa shower room. Makalipas ang 5 buwan na pagsasama namin ay naging positive ang result ng sinagawa naming PT. 2 linggo na pala akong buntes kaya naman tuwang-tuwa si Alvin maging ang mga magulang namin. Halos mag-pass out si Alvin dahil sa pinagtapat ko. At mas lalo tuloy siyang naging sweet at maalalahanin sa akin. Tipong ayaw na niyang pinapakilos ako. At kahit sa pagbabanyo gusto niyang sinasamahan ako. Kulang na nga lang ay pati puwet ko hugasan niya. Ngunit mas lalo ko siyang minahal dahil doon. Para akong isang reyna sa piling ng asawa ko. It's a boy! Sigaw ko at nagtatatalon si Alvin habang naluluha. Mahigpit ko itong niyakap bago pa ito maging emosyonal lalo. Hey, stop crying. Mahal na mahal kita. Sambit ko bago iginawi ang kamay nito sa tiyan ko. May baby boy ka na. Nakangiting sambit ko. Dumating na si Chodor sa amin at mas lalo kaming naging matibay ni Alvin. Kasalukuyan ako nagpapalakas dahil kakapanganak ko lang. Nasa tabi ko naman si Alvin upang alagaan ako. Maging ang mga magulang namin ay nakaalalay. Wala na akong mahihiling sa nararanasan ko ngayon. Si Alvin lang ang tanging mamahalin ko at ang huling lalaking mamahalin ko.